Matutuloy na nga kaya itong blockbuster trade ng Magnolia, Northport at itong Converge 5xers na inaabangan ng marami? Ang tinutukoy natin dito ay itong si Arvin Tolentino mapupunta sa Magnolia, si Calvin Abueva sa Converge, at itong si Shawnee Winston naman dito sa Northport Batang Pier. Kung sakaling mangyari yan, masasabi naman natin na fair trade yan. Dahil of course alam natin si Arvin Tolentino siya top scorer ng Northport Batang Pier. Pero kung si Shawnee Winston naman ang papalit, kayang-kayang punuan ni Winston yung pagkawala ni Arvin. Ang sa tingin ko medyo lugi dito Converge dahil si Abueva alam natin matagal na yung gustong kunin ni Governor Delta Pineda para dito sa FiberXS. Pero yung performance talaga ni Calvin hindi na katulad nung dati. Pero kung Converge naman ang mag-i-initiate ng ganitong klaseng trade at payag sila, walang magagawa PBA Trade Committee dahil hindi naman ikinukonsidera na parang farm team itong Converge. So kung sakaling payag ang Converge na ipapalit kay Shawnee Winston ay si Calvin Abueva, sa tingin ko i-approve yan ng PBA. Siguro baka samahan pa ng isang player itong si Calvin pero kung happy na ang Converge para dyan, sa tingin ko hindi magkakaproblema. Total, Converge din naman na nagsabi na ino-offer nila for trade itong si Shawnee Winston. Sa tingin ko hindi magiging issue yan. At ang tanong na lamang ay kung kailan ito maaprubahan. So huwag na tayong magulat kung matuloy na nga itong Arvin Tolentino to Magnolia, Shawnee Winston to Northport, at itong si Calvin Abueva naman ay dito sa Converge FiberXers. Sa ngayon, itong Phoenix Fuel Masters ay nagmamatigas at hindi raw talaga nila bibitawan itong si Tyler Teo at Jason Perkins. Pero ang tanong ay kung hanggang kailan. Hindi ko na kailangan pang ulitin pa kung gaano karaming teams ang interesado sa mga nabanggit na player. Si Tyler Teo kinukonsidera na isang ngayon sa mga top point guards pagdating sa playmaking at scoring, matindi 3-point shooting nito. At si Jason Perkins, syempre alam nyo na kung ano ang kaya nitong gawin sa low post, pagbaba ng bola at 3-point shooting. Hindi naman nakapagtataka kung bakit ang San Miguel at TNT ay parehong gusto itong si Perkins at ang Ginebra ay gusto naman si Tyler Teo. Pero so far itong Phoenix ay nagmamatigas at ayaw nilang i-trade ang mga nabanggit na players kahit ano pa ang i-offer ng mga nabanggit ng malalaking kumpanya. Pero syempre ang tanong ay paano kung yung mga players na mismo mag-request na ma-trade. Kadalasan ganyan na nangyayari dito sa independent teams. Kung nyo naalala, si Paul Lee, Raymond Almasan, dito si Jeff Chan. Yung mga players ng Rain or Shine eventually napunta sa SMC at MVP groups. At ito sila Stanley Pringle, Terence Romeo, ganun din. So hindi na nakapagtataka talaga kung eventually si Tyler Teo at Jason Perkins doon din mapupunta. Pero for now, mukhang itong Phoenix ay determinado na i-maintain itong kanilang mga players para siguraduhin na sila ay makapag-perform pa rin. Kahit sabihin pa natin na may issue dito kay Perkins na hindi nila masaya sa Phoenix, tignan natin kung ano mangyayari ngayon. Kung itong Phoenix ay susubukan pa rin siyang i-retain o baka ite-trade na rin sa wakas.